everyone! Welcome to Mouse Case Channel, ang channel kung saan ay magtatakil tayo all about personal finance and mental health awareness. As always, anything po na sasabihin ko dito sa channel na to is regarding what I have experienced and what I have learned in the past years. So always do your own research and take your own risk dahil kung ano man ang gagawin ninyo sa perang hard-earned money naman ninyo, it should be your responsibility and the sole person na magde-decide dyan ay ikaw lang. Alright, so na-miss ko kayong lahat. It's been, I think, 2 months na hindi ako nakapag-vlog because I got busy with some things this past few months. But right now, yeah, I'm here again and I will be tackling all about bakit mo ba kailangan mag-save and invest as soon as possible. So, this is much applicable. Hindi ko sinasabing hindi applicable sa marunong na mag-save or mag-invest. Pero para to sa mga tao na until now, nag-iisip pa rin kung paano ba talaga sila magsisimula sa kanilang investing and saving journey. So, as I've mentioned previously, ang pinakauna talaga, kauna-unahan na step para makarating ka dun sa step ng investing is to have first an emergency fund. So, hindi ko na siya i-discuss because meron na akong mga video regarding that one. Just check on the videos that I have created previously. Okay, so yun nga ang tanong, bakit nga ba natin kailangan matutong mag-save at mag-invest agad? And it's not based sa age natin na, ay magsisimula na lang ako ng 30 years old, magsisimula na lang ako ng 40 years old kasi marami pa akong atraso or gagawin sa buhay or responsibilidad sa buhay. Well, I know na iba-iba tayo ng scenario o iba-iba tayo ng sitwasyon, but this is just for general people na kaya naman na magsimula, mag-save and invest as soon as possible. Kailangan natin magsimula, mag-save and invest as soon as possible because of the aspect and the factor that we call time. Pinakamahalaga kasi talaga yung time, lalo kapag sa mundo ng investing. Why? Because we have that thing. Pinag-aaralan natin to sa math. So, pinag-aaralan namin to sa business math dati na hindi ko masyado iniintindi. Hindi ko talaga siya iniintindi sa, I think that was in business math and of course in accounting, the concept of compounding. So, ang alam natin sa utang, di ba, kabaliktarang side tayo. Sa utang, kapag nangutang ka, merong interest yun. So, kapag lumaki yung time, humaba yung time na hindi ka nagbabayad dun sa utang mo, palaki rin ng palaki ang tinatawag natin na, palaki rin ng palaki yung babayaran natin or yung magiging interest natin doon sa binabayaran natin. Depende kung ano yung percentage, di ba? Pero habang tumatagal yan, lumalaki yung atraso mo doon sa pinagkakautangan mo. So, sa kabalintunaan, ano nga bang, say, on the opposite side, na medyo positive, meron tayong interest din na tinatawag kapag nag-i-invest tayo. So, the longer time na nandun yung pera mo sa savings, so just for this explanation or for this illustration, let's just say sa stock market yan. So, pag nag-stock market ka and pag nag-dividend investing ka, pag nagsimula ka na kahit pa konti-konti lang pa isa-isang libo, I'm not sure previously kung magkano. Alam ko mahal dati yung initial na deposit or initial na investment na pwede na kapital na pwede mong ilagay sa stock market. But right now, yung scenario right now, pagpalagay natin na meron kang 5,000 na ininvest mo nung 25 years old ka, and dagdag ka lang ng dagdag until you reach 40, until you reach 45, nakita ninyo yung nagta-time or nagpa-pass na time with regards to that one. So, habang tumatagal, halimbawa, dividend investing ka. Kung 25 years old ka, 5,000 lang yan. So, kikita siya within 25 years old ka ng maliit. Pagpalagay natin, maliit lang na amount na dividend. And ilagay mo ulit.
Diba? So, may mga kumpanya, ang binibigay pa is by yearly. So, 2 beses ka na magkakaroon ng dividendo sa loob ng 1 taon na yon, ng 25 years old ka, kasi naglagay ka ng 5,000, di ba? So, ang gagawin mo ngayon yan, mapupunta yung amount na yon, di mo gagalawin yung pera na yon sa nung 26 years old ka. Kikita na naman yan ng dividendo. Pag kita niya ng dividendo, idadagdag mo na lang ulit siya. So, magpupunta na naman siya nung 27 years old siya hanggang sa so on and so forth. Yun yung tinatawag natin is snowballing. So, every year naman, hindi lang naman yun yung gagawin mo na yung dividend lang ang ilalagay mo na pandagdag sa kapital mo na 5,000. So, halimbawa, may bonus ka. Let's say, ang bonus mo is, yung kapital mo na is 5,000 pesos. Pero yung bonus na ilalagay mo, or kumita ka ng bonus mo na 10,000 pesos, doon sa 10,000 pesos na bonus mo, maglalagay ka ng 3,000. Alright? So, bawat taon na meron kang passive, or rather na active income na gagamitin mo, na kukuhanan mo ng pwedeng pandagdag doon sa nasa stock market mo na pera, tumutulong yon, nagkakatulong yon na bawat taon na nakalagay lang doon yung pera sa stock market, so example natin, is gumugulong siya ng gumugulong hanggang lumalaki siya ng lumalaki, hanggang sa edad 40 years old ka na, edad 45 years old ka na, hindi mo na mamalaya na sa kahit paunti-unting dagdag mo kada taon, pero dahil matagal yung taon na pinag-investan mo, hindi mo na mamalaya na lumalaki na pala yung pera mo. And ang maganda doon, passive income siya. Dahil, of course, hindi mo siya ginagalaw, nagdadagdag ka lang sa kanya, nag-i-snowball siya, or lumalaki siya ng lumalaki. I am not saying na hindi ka pwedeng mag-fail sa investment. I am always saying na kapag nag-invest ka, there is a big risk. And lalo pag mga aggressive investments like stock market. But ang pinakamaganda kasi dun sa lahat is, pag napag-aralan mo na, huwag ka lang puro aral, okay? Yung iba kasi gano'n ang ginagawa aral, checking kung okay ba to, tanong-tanong. Ako kasi, sa totoo lang, nag-start ako na una, syempre nag-aral, kasi lagi kong ina-advocate yun, mag-aral ka muna bago mo pasukin ng lahat. Pero above all, kailangan alam mo kung ano yung behavior na dapat na gawin mo kapag meron ka ng kahit papano na pag-aralan, and kailangan mo magsimula. Hindi ka pwedeng magsimula, hindi ka pwedeng magpatuloy, hindi ka pwedeng magkaroon ng patutunguhan kung hindi ka nagsisimula. So, I have my fair share of failures then when it comes to investing these past few years, kasi nag-start ako way back, 10 years plus. And, so, ngayon ko nakikita yung kagandahan na sinunod ko yung mindset na dapat mag-start na agad as soon as possible. Not start na pabara-bara, pero start na meron kang pinag-aralan mo siya, ginawa mo ang lahat, your due diligence para maglagay ng pera mo dun sa bagay na yan or sa investment na yan, and nag-start ka. Kasi marami sa atin talaga, marami akong kilala, puro tanong lang. Hindi naman sila nag-i-start. Kasi you will be able to learn the lessons well. Huwag naman sanang so hard. Kapag meron ka ng hands-on, parang pinaka-hands-on training mo or hands-on tuition fee mo. Kumbaga, okay. Ang isa pang kagandahan ng pagsisimula ng maaga ay yung hindi isang bagsak. Alright, yung sinabi ko nga kanina, taon-taon, pwedeng kahit mababang halaga, mag-start ka sa mababang halaga since 25 years old ka pa lang naman. And habang tumatagal ang panahon, tumataas ang position mo, nagkakaroon ka ng mas malaking mga sahod, income, mas mapapataas mo pa yung nailalagay mo na pera dun sa particular investment mo. Yung example ko kanina is stock market, but that is not limited to stock market only. Pag-ibig MP2 is so one, and other investments like bonds and global funds and everything na kaya mong lagyan ng hard-earned money mo basta pinag-aralan mo. Okay? So, yeah, that's the reason why you need to as soon as possible and make use of time, be friend with your time. Alright? Habang may trabaho pa, kasi right now, maraming mga instances na
pagdating mo ng 45, 40s, 50s, mawawala na yan, and samantalahin natin hanggat meron pa tayo. Okay? So, I think that's it. Please subscribe to my channel, and right now, I will try to do my best to upload some things that might be able to help you on your journey in investing and saving. So, if you have any topics that you would want to discuss, please feel free to comment down below. And again, thank you sa mga nakasubscribe na, sa mga nanonood ng aking vlog. Para sa mga hindi pa at napadaan lang, I will be very grateful if you will be able to subscribe to my channel. That's it. Bye-bye.